na ang tanghalian pero sina Valerie at EJ may gusto pang pag-usapan. Grabe, witness na ako. Duksungan mo yung I love you? Hindi. Sorry. Hindi, sabi ko kasi, if I, tapos naputol, tapos, But kung gusto niya duksungan. If I... Oh, if yes, I. and you don't want If to continue. If I could be, we shall go. If I could, if I shall... If I could... Oh, yun! Kanta yun. Yun lang? If I? No, but if I, and then he don't talks. I will... Ano nga? I will be your boyfriend. Hindi yun. Sorry. Grabe. Hindi. If we fall in... If he. Nasabihin pa, tira na kami yan. Violence! If. If. Nasa nang bang nakalimutan ko talaga. Ano ba, EJ? Tinutulungan ka na nga ni Nan. If we fall in love na If we fall in love. He's shy. He don't want to say that. You're... Torpe. Torpe. But you madaldal. Huh? Kailan? No. You don't like? I don't talk to you again. Because you are not true to me. Totoo, you are not totoo. Just say it and then we can eat. In Tagalog. Hindi ngayon. Ba't hindi na yun? Hindi ko ngayon sasabihin. Bakit? Bakit ayaw magsabi? Ayaw magsabihin sa akin? Because I'm not the person who you like. Sa wakas, tumayo rin ang dalawa para kumain. Makapagsalita na kaya si EJ kapag may laman na ang tiyan. Anong isip? Anong iniisip mo? Ano? You, tahimik din. And me, tahimik. Bakit tahimik? Just say what you want to say. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Kahit ano. Why it's so hard for you to say something? It's first time. But it's not so hard. Really, you're like a girl in this situation. I don't know why. You are reacting like a girl, you know? Hindi. You're not strong. You must be strong. Strong. No, I'm strong. Pero, Pero, iba. Ilang araw pa. Oh my goodness! Nakakahilo! Uber na! Uber na ay! Oh my gosh! Uber na ayan! Uber na! Wow! Uber sa nakakahilo ang dahil sa gagawin ng ating mga housemates today! Pero, oh my gosh! Uber, torpe talaga itong si EJ dahil never pa daw siya naligaw dun sa probinsya nila as in never. Very, very probinsyano, diba? Si Valerie naman, siya naman yung opposite dahil nga lumaki siya sa Germany so syempre medyo mas liberated yung mga tao doon. Okay, so ngayon puntahan naman natin ang special task na gagawin ng ating mga housemates. Dahil nga sa sobrang daming pumunta dito sa bahay ni Kuya nung time na nag-sacrifice si Alex para magkaroon ng libreng circumcision ng mga kabataan, naisipan ni Kuya na dapat ang mga lalaki, lahat ng mga lalaki sa kanyang bahay ay mag-sacrifice din, the teens and the guardians. At ano pa nga ba ang sacrifice na gagawin nila? Kailangan nila magpagupit for a new look, as in a different hairstyle, as in a completely different style. At paano nga ba nila ito gagawin? Madali lang. Nakikita nyo naman itong very, very bonggang Barbero chair. Iikot yung chair ganyan. Pak! Wow! Ikot! Saan kaya? Ayun! Dito nagland. So, ang ibig sabihin yan, ito ang haircut na kukunin ng housemate na yun. Kunwari, si Yusef, oh my gosh, ayan, kawawa siya dahil kailangan niya i-dye ng blue yung hair niya. Ganun ang gagawin niya.
I think isa sa pinakamalas is kung sino man ang makakuha nito. Tanya, parang ginanon lang naiwanan ng kamay sa ulo. Kawawa naman ang batang yan kung sino man siya. So, yan ang gagawin. Siyempre, this is for a very good cause. Isa tong sakripisyo para naman makapagbigay si Kuya ng libreng circumcision sa 100 na kabataan. Sino kaya ang mga maswerteng kids na malalaman nila natin? Pero ito na nga. Binigyan ni Big Brother na task si Daddy John, si Ike, at saka binigyan ng task ni Big Brother si Daddy John na bigyan ng haircut i-convince niya na magkaroon ng haircut si Daddy Ike and Tatay Erning. Wala pang hudyat ni Kuya. Nagupitan na sila. Nakita niyo naman sa nomination kagabi, di ba? New look na si Daddy Ike. Ano nga ba nangyari habang nagugupitan ng dalawa? Watch this. Para kumbinsihin sina Tatay Erning at Daddy Ike na magpagupit. Ito ay bilang preparasyon para rin sa kanilang pagsasakripisyo para mabigyan ng libreng tuli ang 100 kabataan. Agad na sinabi ni John sa dalawa ang tungkol dito. I need them to cut the hair the same as me tomorrow. Pakalbo kayo. It's important for me. Tatlo. Maybe he needs support. Sige. Ayun! Okay. Salamat. Tomorrow, we have to cut, leave crest, okay? Like chicken, okay? Nothing here, crest in the middle. Ganda yun! You feel young! Papakalbo na ako. Sino magugupit? Me to you to you. Ay, tatlo magagupitan? Shave lang. Agabiyado kami sa'yo, lakalabo. Itong ulo ko, bilog. Maganda ito. No. Yan nyo. Dito wala. Support tayo sa kanya. Mabait siya atin siya dyan, kaya... Sige, ayos lang. Walang problema. Nagbibigyan ko ang aking best friend. May pinaparinggan yata ang dalawa. Tanghaling tapat ng isinagawa ni Daddy John ang pagkupit kay Daddy Ike. Dahil baka di lang makawin ng Bulacan ito. Diyan, ha? No. We put barbershop in Bulacan. Mr. T. Mr. P? Oh, Mr. T. haircut. Oh. Okay. I trust in you. I do not betray you. Hindi, mas maganda sana kung talaga marunong siya mag-repair. Hindi naman, ukab-ukab naman eh. Hindi pa tapos ang paggugupit ay tinawag ni Kuya si Daddy John. Ano ang balak mo sa buhok ni Ike? Mohawk. Bakit naggupit ka na agad? You said we have to convince to have haircut. Yes, John. Convince. Not do. Anyway, John. Yes. Finish what you have to finish. I have to do both of them and myself. No. Just Ike, because you started it already. Okay, I'll do Ike Galang first. Okay. Wapuman. Nice. Okay. Good? Okay na, tapos na? Almost.